channeling your energy. Your soul calls here. Bago tayo magsimula, gusto kong sabihin na ang reading na to ay collective energy para sa Sagittarius. Hindi lahat ay magre-resonate kaya kunin lamang ang message na para sa'yo at iwan ang hindi. Sagittarius, kung napadpad ka sa reading na to, maaring hindi ito aksidente. Minsan ang universe ay gumagamit ng tamang timing para iparinig ang message na kailangan mong marinig, hindi ang gusto mong marinig. Ngayong linggo, ramdam ko na maraming Sagittarius ang nasa punto ng buhay na parang gusto nang magkaroon ng bagong simula. Pero may mga bagay na hindi pa tuluyang natatapos sa loob. May mga sugat na tahimik lang, may mga disappointment na hindi mo na lang pinag-uusapan, at may mga pagkakataong pinipilit mong magmukhang okay kahit alam mong pagod ka na. Uminga tayo ng malalim. Ngayon, bago ko basahin ang mga cards na nakalatag, ang babasahin ko muna ay 4 na runes at ang gamit ko ay amethyst stone. Una ay Lagus. Ito yung rune ng intuition, emotions at flow. Ang paalala nito ay huwag mong pilitin ang mga bagay na ayaw pang mangyari. Hindi lahat ng pinto ay dapat mong kalampagin. Ang iba, kusa talagang bubukas kapag handa ka na. At ang pangalawa ay Urus. Ito naman ay simbolo ng inner strength. Hindi ito tungkol sa pagiging matapang sa harap ng ibang tao. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang aminin sa sarili kapag may dapat baguhin. Kapag may ego na kailangang bitawan, kapag may maling ugali na kailangan nang ikorek. At Jera, na napakaganda ng rune na to dahil ito ang energy ng harvest. Ang itinanim mo noon ay unti-unti mo nang aanihin. Kung naging mabuti ka, may balik na biyaya. Kung may mga maling desisyon noon, panahon din ito ng pagharap sa mga consequences para makapagsimula ulit ng mas maayos. At ang huli ay Jebo. Ito yung rune ng balance, exchange, bigayan, partnership, mutual respect. Hindi ito energy ng isang taong puro kuha lang o puro bigay lang. Kaya ngayong linggo, isipin mo kung balance pa ba ang relationship mo sa pamilya, trabaho, kaibigan o maging sa pag-ibig. At ang angel number mo for this week ay 0707. Compromise. Sagittarius, hindi ibig sabihin compromise ay talo ka. Minsan ang tunay na panalo ay ang marunong makinig, marunong mag-adjust at marunong pumili ng kapayapaan kaysa sa pride. Kung may sitwasyon ngayong linggo na kailangan ng pag-uusapan o pag-uunawaan, huwag hayaang ego ang manguna. Hayaan mong wisdom at maturity ang magdala sa'yo sa tamang desisyon. Ngayon, tingnan natin ang pinagsama-samang energy ng runes at tarot. At ang pinakaunang energy na nararamdaman ko ay may cycle sa buhay mo na ayaw mo pang tanggapin na tapos na. May parte sa'yo na umaasa pa rin na babalik ang dating sitwasyon, dating tao o dating version ng sarili mo. Pero habang kumakapit ka sa lumang chapter, nahihirapan kang makita ang bagong opportunity na nasa harapan mo. Isa pa sa malakas na message ngayong linggo ay tungkol sa image o aura. Sagittarius, kilala ang sign ninyo sa pagiging confident at maganda naman yun. Pero ang confidence at kayabangan ay magkaibang bagay. Kung minsan nang hindi mo namamalayan, maaring lumalabas ang energy na parang alam mo na ang lahat o parang ikaw na lang ang tama. Hindi ito sinasabing masama kang tao. Ito ay simpleng paalala lamang na minsan ang pagiging humble ang mas nagbubukas ng pinto kaysa pagiging laging tama. Ang mga taong tunay na mataas ang value, hindi nila kailangang ipakita yon sa lahat. Tahimik lang silang gumagalaw. Kung may pagkakataon ngayong linggo na may gusto kang patunayan sa isang tao, itanong mo muna ang sarili mo. Kailangan ko ba talaga itong patunayan o baka validation lang ang hinahanap ng ego? Isa pang lumalabas ay usapin ng communication. May isang tao na maaaring nagmamasid lang sa'yo. Hindi pa siya nagsasalita, hindi pa siya umaamin, pero pinapanood niya kung paano ka kumilos. At dito mahalaga ang paalala. Kung may taong interesado ka at lalo na kung committed ka na o may asawa ka, huwag mong hayaan ang temporary attraction ang sumira sa isang bagay na matagal mong binuo. Hindi lahat ng attention ay blessing, may attention na distraction. May taong darating para subukin ang discipline mo, hindi para maging forever mo.
Kung single ka naman, huwag mong pilitin ang connection na parang ikaw lang ang laging naghahabol. Ang tamang tao ay hindi ka pahuhulaan sa bawat araw. Makikita mo ang consistency, makikita mo ang effort, at hindi mo kailangang ipaglaban ang respeto. Pagdating naman sa career at finances, nakikita ko rito na may potential na unti-unting magiging stable ang income, pero kailangan mong maging practical. Iwasan muna ang emotional spending. May mga Sagittarius na parang reward ng reward sa sarili kahit hindi pa tapos ang financial goal. Oo, maganda ang self-love, pero mas maganda ang financial discipline. Kung may business ka, huwag pairalin ng pride sa negotiation. Makinig din sa suggestion ng ibang tao. Hindi ibig sabihin na humingi ka ng advice ay mahina ka. Minsan ang breakthrough ay nanggagaling sa perspective ng ibang tao. Pagdating naman sa pamilya at tahanan, may nakikita akong energy ng pag-aayos. Kung may hindi pagkakaunawaan itong mga nakarang linggo, may pagkakataon ngayong magsimula ulit ng mas maayos. Hindi man agad nawawala ang lahat ng tampuhan, pero may pagkakataong maibalik naman ang respeto at mas malinaw na communication. Kung ikaw ang unang magpapakumbaba, huwag mong isipin na talo ka. Minsan ang tunay na panalo ay ang pagpili ng kapayapaan kaysa sa pagiging laging tama. Sa career naman, may pagkakataong may taong mas mataas ang posisyon o may mas malaking impluensya ang hindi agad sasang-ayon sa mga plano mo. Huwag mo itong personalin, gamitin mo ito bilang pagkakataon para pagbutihin pa ang ginagawa mo. Mas makakabuti ngayong linggo ang tahimik na progress kaysa sobrang pag-a-announce ng mga plano. Hindi lahat ng pangarap ay kailangang i-post o ikwento habang ginagawa pa lang, at hayaan mo ang result ang magsalita para sa iyo. Kung naghahanap ka ng trabaho, may possibility na may bagong opportunity na darating, pero maaring iba ito sa inaasahan mo. Maging open-minded, huwag mong tanggihan ang isang simula dahil lang hindi ito ang eksaktong plano mo. Sa usaping financial, ipinapakita rito na kaya mong bumangon kahit may mga naging gastos o pagkalugi noon. Ang mahalaga ay matuto ka na. Ngayong linggo, mas piliin ang long-term stability kaysa sa panandaliang saya. Kung may balak kang bumili ng malaking bagay, pag-isipan muna ng mabuti. Tanungin ang sarili, need mo ba talaga or gusto mo siya? Ang simpleng tanong na yan ay makakatulong para maiwasan ang pagsisisi. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kalusugan, pero hindi ito medical diagnosis ha, it's energetically lang. At may paalala ang reading na to. Alagaan ang iyong likod, balikat, muscles at joints. Kung matagal kang nakaupo, nagtatrabaho ng walang pahinga o madalas magbuhat ng mabibigat, bigyan ng oras ang katawan para makapag-recover. At may ilan ding Sagittarius, nako, na maaaring kulang sa tulog o hindi regular ang pahinga. Kapag hindi sapat ang pahinga, bumababa rin ang focus, presensya at energy. Uminom ng sapat na tubig, bawasan ng sobrang matatamis at sobrang processed food kung kaya. Kahit simpleng paglalakad ng 20 to 30 minutes sa isang araw ay malaking tulong para maibalik ang sigla ng katawan at malinawan ang isip. Ngayong linggo, ang Huwebes ang isa sa pinakamahalagang araw para sa Sagittarius dahil ito ang araw ng connected sa influence ni Jupiter, ang planetary ruler nito. At sa Huwebes, nitong Huwebes, magsuot ng malinis na damit na may kulay na navy blue, royal blue, violet o kahit may konting gold kung mayroon ka. Hindi ito pamahiin ha, kundi symbols lang or paraan ng pag-set ng intention. Maglaan ng ilang minuto para magpasalamat sa lahat ng mayroon ka. Isulat ang 3 blessings na natanggap mo. Gaano man kaliit ang tingin mo rito. Pagkatapos, isulat din ang 3 goals na gusto mong lumago sa susunod na mga linggo. Habang sinusulat mo to, isipin mo ang pakiramdam na para bang unti-unti nang nangyayari ang mga ito. Ang energy ng Jupiter ay mas sumusuporta sa taong bukas sa pagkatuto, magpasalamat at handang mag-expand ng may humility. At yan din ang pinakamalakas na message ng reading nito. Sagittarius, hindi mo kailangan maging pinakamalakas sa lahat ng oras. Hindi mo kailangang ipakita na kaya mo ang lahat. Ang tunay na wisdom ay marunong tumanggap ng payo.
marunong umamin kapag may pagkakamali, marunong magbago kapag kailangan, at marunong umiwas sa mga sitwasyong alam mong magdadala lamang ng complication. Kung may tukso, piliin ang integrity. Kung may pagkakataong maging mapagmataas, piliin ang humility. Kung may pagkakataong gumanti, piliin ang peace. Doon magsisimula magbukas ang mga bagong blessing na matagal mo nang hinihintay. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa weekly reading, Sagittarius. Kung gusto mong mas maintindihan kung bakit nangyayari ang mga energies na to sa personal mong buhay, tandaan mo, iba-iba ang birth chart ng bawat tao. Minsan ang zodiac reading ay collective lamang, pero ang birth chart ang nagbibigay ng mas detalyado at personal na gabay. Kung interesado ka sa private astrology, birth chart reading o private tarot reading with energy exchange, maaari mo akong i-message. At kung gusto mo ng mas marami pang astrology, birth chart, planetary transits at spiritual guidance, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Astro Luna Quest or my other channel, Astro Luna Quest Astrology and Birth Chart. Hanggang sa susunod nating reading, ingatan mo ang iyong puso, isip at energy. Maraming salamat. Again, this is Astro Luna Quest. Magandang araw.